Magandang araw! Ako si Ginoong Demegel S. Mamilik, ang inyong guro sa Filipino. Halina't samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa wika at panitikan ng ating bansa. Maghanda dahil magsisimula na tayo. Ang ating aralin sa videong ito ay may kaugnayan sa karunungang bayan at ito ay ang matatalinghagang pahayag. Subalit, sa aralin natin ngayon ay pagtutuunan muna natin ng pansin ang mga tayutay. May ideya ka ba kung ano ang tayutay? Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang matalinghagang pagpapahayag na may layunin na maipahayag ng maganda ang ating mga sinasabi o isinusulat. Ang tayutay rin ay mga salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ito ang pahayag na sadyang lumalayo sa ordinaryong paggamit ng mga salita. Ang tayutay ay matalinghaga, maharaya, matulain at kaakit-akit. Kapag sinabi nga nating matalinghaga, ang kahulugan ay nakatago at hindi lantad. Kapag sinabi naman nating maharaya, ibig sabihin ito ay maganda at kaakit-akit sa pandinig o sa pagbasa. At ito rin ay matulain kasi karamihan ng katangian ng matatalinghagang pahayag ay may tugma. Tandaan, kapag sinabi nating tayutay, ito ang mga paggamit ng salita na kung saan matalinghaga na nakatago ang pagpapakahulugan at kaakit-akit pakinggan. Ngayon, handa ka na bang alamin ang iilang halimbawa ng mga tayutay? Magaling! Ngayon, magsimula na tayo. Sa aralin natin ngayon ay pagtutuunan muna natin ng pansin ang 8 kilalang mga tayutay sa ating bansa. At ito ay ang pagtutulad o simile, pagwawangis o metapora, pagsasatao o personifikasyon, pagmamalabis o hyperbole, pagpapalitawag o metonymia, pagpapalitsaklaw o synecdoche, balintunay o ironiya, at pagtawag o apostrophe. Ngayon, isa-isahin na natin ito upang lubusan ninyo itong maunawaan. Una, ang pagtutulad o simile. Ang pagtutulad o simile ay naghahambing sa dalawang magkaibang bagay, tao o pangyayari. Ginagamitan ito ng mga salita't pariralang tulad ng kagaya ng animoy, mistula, tila, anaki, wari, kasing, sing, kawangis ng, paris ng, kapara, at marami pang iba. Ang mga salitang ito o mga hudyat ay nagpapakita ng pagkakatulad ng isang bagay sa isa pang bagay. Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa. Ang kanyang mga ngipin ay tila perlas sa kaputian. Sa halimbawang ito, ano ang pinaghahambing? Tama, ang ngipin at ang perlas. Ano naman ang katangian na magkatulad ang ngipin at perlas? Magaling, ang kaputian. Tandaan, kinakailangan kapag tayo ay gumagamit ng simile, kinakailangan mayroong pagkakatulad ang mga bagay na pinaghahambing. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Siya ay parang naupos na kandila sa kahihiyan. Ano naman ngayon ang pinaghahambing? Wasto ang iyong sagot. Siya o ang tao at isang kandila. At ang kanilang pinagkaugnay ay ang kahihiyan na kung saan para siyang naupos. Naunawaan ba ninyo? Ngayon, pumunta na tayo sa pangalawang tayutay at ito ay ang pagwawangis o metapora. Ang pagwawangis o metapora ay isang direkta o tuwirang paghahambing ng isang bagay sa isa pang bagay, tao o pangyayari. Tandaan, hindi ito gumagamit ng anumang hudyat o salita o parirala na nagsasaad ng pagkakatulad.
dahil nga ito ay direktang pagtutulad. Pansinin natin ang mga halimbawa. Ang sanggol ay anghel sa tahanan. Ano ang pinaghahambing sa pahayag na ito? Tama, ang sanggol at ang anghel. Gumamit ba ang pahayag ng mga kataga o hudyat? Magaling, hindi ito gumagamit ng hudyat sapagkat ito ay metapora o pagwawangis. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Ang ina sa mundo ay ilaw ng tahanan. Ano ang pinaghahambing? Tama, ang ina at ang ilaw ng tahanan. Magaling! Ngayon, ano ang pagkakatulad ng pagtutulad o simile at metapora o pagwawangis? Mahusay! Ang mga tayutay na ito ay nagpapahayag ng pagtutulad. Subalit, ang kinaibahan lang, sa simile, gumagamit ng mga hudyat na pagtutulad samantalang sa pagwawangis o metapora ay hindi gumagamit, kundi direkta itong nagpapahayag. Naunawaan ba ninyo? Magaling! Ngayon, pumunta na tayo sa pangatlong halimbawa ng tayutay. At ito ay ang pagsasatao o personifikasyon. Ito ang pagsasalin ng mga katangian ng tao sa isang bagay na ipapahayag ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pandiwa. Alam mo ba kung ano ang pandiwa? Magaling! Ito ay ang salitang nagpapahayag ng kilos. Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa. Sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Ngayon, pansinin, ano ang salita na nagsasaad ng kilos? Mahusay! Ito ay sumasayaw. Ang pandiwang sumasayaw ay isang katangian o kakayahan ng tao na inilalapat sa isang bagay. Ano naman ang bagay na nilalapatan ng kilos? Magaling! Ito ay ang dahon. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ngumiti ang kapalaran nang magpunta siya sa ibang bansa. Tandaan, kapag gumagamit tayo ng personifikasyon o pagsasatao, kunin mo ang galaw o kilos ng isang tao at ilapat mo ito sa bagay na iyong gustong bigyan ng buhay. Ngayon, pumunta na tayo sa pang-apat na tayutay at ito ay ang pagmamalabis o hyperbole. Sa tayutay na ito ay lubhang pinalalabis o pinakukulang ang katunayan at kalagayan ng isang tao, bagay, pangyayari at iba pa. Ang pagbibigay ng labis na kahulugan sa tunay na nais ipakahulugan. Ibig sabihin kung ito ay sa wikang Ingles, exaggeration o exaggeration. Pinabobongga ang mga bagay na simple lang naman talaga. Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa. Una, kung hindi ka susuko, lulutang ka sa dugo. Ano ang pinalalabis dito? Tama, ang pahayag na lulutang ka sa dugo. Ibig sabihin nito, parang may patayang magaganap kung walang susuko. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Nahihiga sa salapi ang kanyang pamilya. Ibig sabihin nito, sobra nilang yaman at ang tayutay na ginamit dito ay nahihiga sa salapi. Isipin mo yun, ang kanilang higaan ay parang salapi na sa sobra nilang yaman. Ngayon, pumunta tayo sa panlimang halimbawa ng tayutay at ito ay ang pagpapalit tawag o metonomiya. Pinapalitan nito ang katawagan o ngalan ng isang bagay na tinutukoy. Nire-representa nito ang kabuuan o sagisag na kinabibilangan ng ngalan na pinapalitan. Tandaan, ang kabuuan o sagisag. Ibig sabihin kung merong isa-isang individual, ang ipapalit mong pantawag ay ang kabuuan. Pansinin natin ang mga halimbawa. Ang palasyo ay nag-anunsyo na walang face-to-face na klase. Ano ang salitang pinapalitan ng palasyo?
Tama! Marahil pinapalitan nito ang presidente o ang senado na kung saan binubuo ng maraming tao. At sa halip, ang tinawag dito ay ang palasyo na kung saan ang kabuuan ng pamahalaan. Ngayon, para lubusan mong maunawaan, tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Si Prinsipe Charles ang tagapagmana ng korona. Ang salitang korona ay sumasagisag sa palasyo, ari-arian at iba pang bagay na may kaugnayan sa monarkiya. Sa halip na sabihin ng ari-arian at iba pang bagay, ang ginamit na sagisag ay korona na kung saan siya ang kabuuan ng pagpapahayag ng pagpapalit-tawag. Ngayon, pumunta na tayo sa pang-anim na halimbawa ng tayutay. At ito ay ang pagpapalit saklaw o synecdoche. Ito ay ang pagbanggit ng isang bahagi ng isang bagay para tumukoy sa kabuuan o isang bahagi ng tao para kumatawan para sa isang pangkat. Ibig sabihin, kukuha ka lang ng isang bahagi sa isang kabuuan. Kukuha ng isang bahagi sa isang kabuuan upang representa sa iyong tayutay. Ngayon, pansinin natin ang halimbawa. Una, 6 na kamao ang nagtulong-tulong na gumulpi kay Rudy. Ngayon, batay sa ating halimbawa, ilang katao ang tinutukoy ng 6 na kamao? Magaling, nire-representa nito ang 3 tao na sa halip na sabihin na 3 tao ang gumulpi, sinabi mo na 6 na kamao ang nagtulong-tulong. Ngayon, pansinin pa ang isang halimbawa. Ang ganda naman ng iyong wheels. Ang wheels o gulong ang tumutukoy sa bahagi ng isang sasakyan. Buong sasakyan, kinuha mo ang wheels at yun ang iyong ipinalit na pantawag sa kabuuang sasakyan. Naunawaan mo ba kung ano ang synecdoche o pagpapalit saklaw? Upang lubusan mo itong maunawaan, ikumpara natin ito sa pagpapalit tawag at pagpapalit saklaw. Kapag sinabi nating pagpapalit tawag, ang isang individual ay kinakailangan mong tawagin sa kanyang kabuuan. Samantala, sa pagpapalit saklaw naman, ang kabuuan ay iyong hihimay-himayin at tatawagin mo ito sa bahagi lamang. Pagpapalit tawag, kabuuan. Pagpapalit saklaw, bahagi lamang. Ngayon, sana'y naunawaan mo ang kaibahan ng dalawang tayutay. Ngayon, pumunta na tayo sa pampitong uri ng tayutay at ito ay ang balentunay o ironiya. Ito ay gumagamit ng mga pang-uyam na salitang pumupuri, subalit kabaliktaran ang nais ipahiwatig o ito ay nangungutya. Pansinin natin ang halimbawa. Ang ganda ng boses mo, talagang nagsialisan ang mga bisita. Kung iyong napapansin sa ating halimbawa, ipinahayag niya ito sa paraang papuri. Subalit, ang kahulugan nito ay kabaliktaran. Tingnan pa natin ang ibang halimbawa. Ang talino mo naman, hindi mo nasagutan ang mga module mo. Tingnan, ito ay nangungutya o nang-uuyam. Kapag sinabi nating ironiya, pinupuri mo ang isang tao o bagay, subalit tandaan, ang kahulugan nito ay kabaliktaran. Ngayon, naunawaan mo ba ito? Magaling dahil ito ay yung ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ngayon, pumunta na tayo sa panghuling tayutay sa araw na ito. At ito ay ang pagtawag o apostrophe. Ang pagtawag o apostrophe ay kahawig ng pagsasatao. Dito ay ginagawa ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na tila ba ay nakikipag-usap sa isang buhay na tao. Tandaan, ikaw ay nakikipag-usap sa mga abstract na mga salita. Ibig sabihin, hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Abstract na mga salita. Halimbawa nito, pag-ibig, kapalaran, Diyos, at marami pang iba.
Ngayon, tingnan natin ang halimbawa. Pag-asa, pumarito ka at pawiin ang matinding pighati. Ngayon, ang salitang pag-asa ay iyong tinatawag na kung saan para ba itong tao na iyong kinakausap. Subalit, hindi mo ito nahahawakan dahil ang salitang pag-asa ay salitang abstract. Pag-ibig, masdan mo ang ginawa mo. Diba? Parang kinakausap niya o sinisisi niya ang pag-ibig dahil sa kanyang sinapit? Tandaan, kapag sinabi nating pagtawag, ikaw ay parang nakikipag-usap sa isang tao na hindi naman nakikita o nahahawakan. At iyon lang ang ating talakayan tungkol sa 8 uri ng tayutay. Sana ay inyo itong naunawaan. Ano nga ulit ang 8 tayutay na iyon? Pagtutulad o simile, pagwawangis o metapora, pagsasatao o personifikasyon, pagmamalabis o hyperbole, pagpapalit-tawag o metonomiya, pagpapalit saklaw o synecdoche, balintunay o ironiya, at apostrophe o pagtawag. Sana ay lubusan nyo itong naunawaan at magamit nyo ito para sa ating mga susunod pang aralin. Ngayon, ay sagutan nyo muna ang isang maikling gawain. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana ay may natutunan ka sa ating video ngayon. Ako si Ginoong Demigel S. Mamilik, ang inyong guro sa Filipino. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!